good boy naman ang baby ko. Thank you po. Sumandal na maayos si Mary sa headboard ng kama at ipinikit ang mga mata. Magaan lang ang kamay ko sa pagmamasahe sa kanya upang siya ay makatulog. Napangiti ako nang marinig na humihilik na ng mahina si Brian. Nakatulog ang anak namin nang hindi ko namamalayan. Binuhat ko siya at pinahiga sa tabi ng mommy niya. Napagod siya sa kalalaro kanina. Sinuklay ni Mary ang buhok niya at hinalikan sa noo. Tumango ako. Muli kong ibinalik ang atensyon sa pagmamasahe sa asawa ko hanggang sa makatulog na rin ito. Matagal ko silang pinagmamasdan at naluluha ako sa tuwing nakikita ko sila. Ganito kasarap sa pakiramdam kapag buo ang pamilya mo. Wala na akong hihilingin pa sa Diyos kung hindi ang buo kami habang nabubuhay ako sa mundong ito. Kinumutan ko sila. Inayos ko ang pagkakahiga ni Mary at mabining hinaplos ang kanyang pisngi. Malaki naman itong kama namin kaya kasya kaming tatlo dahil sa paanan nila ako mahihiga. Dahan-dahan kong inabot ang unan at humiga. Napangiti ako nang gumalaw ang asawa ko. Ipinatong niya isang paa sa aking dibdib at ang isa naman ay nasa mukha ko. Babe, nangingiti kong bulong. Muli kong dinampian ng halik ang talampakan niya. Itinagilid ko ang mukha at hinayaan ang paa niya na mamahinga sa aking pisngi. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa malikot na paa ng asawa ko. Nagugulat ako at napapadilat sa tuwing tinatamaan ng sipa ang mukha ko at leeg. Pambihira naman Kaya kinabukasan ay nahihilo ako at inaantok. It's crazy how fast time flies and how things progress. Cherish the passage of time and all it brings. Kaya lahat ng experience ko sa buhay, masaya man o malungkot, ay itatago ko iyon sa pinakailalim ng puso ko. Pahalagaan ko kahit lumipas pa ang maraming panahon. Ang mansyon na ipinamana sa akin ng mga yumao kong magulang ay napagdesisyon na naming ibenta na ito. Hindi ko rin matitirhan iyon dahil sa tuwing pumupunta ako doon ay kinikilabutan ako. Ang pera ko naman sa bangko ay nananatili pa rin at hindi ko ginagalaw. Bumukod na kami ni Brent ng bahay. Ang mga magulang ko naman ay sumama sa amin kahit pinipilit sila nila Lolo Rodolfo na manatili sa villa nito. Ang mini castle ay itutuloy ni Brent ang plano niya rito. Gagawin niyang malaking universidad, ang kalahati at mananatiling museum ang kabila. Sinang-ayunan din iyon ng mga magulang niya dahil sina Papa Vladimir at Mama Laura ay tumira na sa maliit na villa. Gusto ko ring mabuhay ng simple, tahimik at malaya. Malayang lumabas na walang nakasunod na mga reporters. Si Brent ay pumapasok pa rin sa opisina pero 3 beses lang sa isang linggo. Ang oras niya ay nasa amin ni Brian, lalo na ngayon na malapit na akong manganak. Hindi ko alam kung paano niya nalampasan ang pag-aalburuto ko. I became insane and crazy this past few months. Naiirita ako palagi sa tuwing nakikita ko siya, pero kapag wala naman siya sa paningin ko ay hinahanap ko siya. Naging sunod-sunuran sa akin si Brent simula nang malaman namin na buntis ako ulit. Lahat ng pag-uutos na ginawa niya sa akin noong nagsasama pa kami sa palasyo ay pinaranas ko na rin sa kanya. Akala ko ibibigay na si Brent lalo kapag inaapakan ko siya sa tuwing galit ako. Pero sa tuwing naiisip ko ang pinagagagawa ko sa kanya ay nakakaramdam ako ng inis sa sarili ko. Masama kaya maghiganti. Dapat matutunan natin ito habang nabubuhay tayo. Hindi ba may kasabihan na batuhin ka man ng bato, ay batuhin mong pabalik ng tinapay. Ganito ang palaging sinasabi sa akin ni Tatay Roberto. Hindi ako perpekto, hindi ako mabait, hindi ako inosente. Alam ko na ito sa simula pa. Simula na mag-part-time job ako sa casino sa amin noon. Minsan ako nanloko ng kapwa ko, kaya kung ano man ang sakit na pinagdaanan ko noon, ay karma ko na siguro. Ngayon ay naiintindihan ko na ang kahalagahan ng buhay. Ngayon ay naiintindihan ko rin na anuman ang gawin mong masama sa kapwa mo ay babalik din sa'yo. Minsan ay doble kapang sinili ng panahon, kaya hindi lang si Brent ang pwedeng sisihin sa mga masasakit na pinagdaanan ko noon. Nagkasala din ako. Pero nang malaman ko ang pinagdaanan ni Brent sa loob ng 7 taon na pagkawala ko, ay mas lalo ako nagalit sa sarili ko. Hindi man siya nagsasabi pero may kaibigan akong maingay at makati ang bibig sa tuwing may nalalaman na sekreto. Naku, kung nakita mo lang siya noong araw na may sunog, baka pati ikaw ay mawala ng kaluluwa. Madilim ang mukha niya, namumula pa at gustong manakit. Kung naabutan siguro niya ang sunog ay baka sumulong para lang mailigtas ka.
Malakas ako napasinghap nang marinig ang kwento nila Lane. Wala akong alam dito at nagpapasalamat akong nagkwento sila Lane. Alam mo, noong nilibing na ang peking bangkay ninyo, hindi siya umalis sa harapan ng lapida mo, Mary. Sinikatan siya ulit noon ng araw at gusto na raw mamatay. Kung alam ko lang na nagtatago ka lang pala maaawa ko sa kanya. Ay, nagigilty ako dahil inaway ko pa siya sa mga panahon na iyon. Napatakip ako ng bibig. Ramdam ko nasasaktan sila Lane habang nagkukwento tungkol sa pinagdaanan ni Brent. Araw-araw siya sa peking puntod mo. Pinabayaan na niya ang sarili niya. Sabi nga ni Ariston sa akin ay naglalakad lang daw si Brent, pero humiwalay na sa kanya ang sariling kaluluwa. Nang malaman ko kung gaano kanya kamahal, nalambot ang puso ko. Alam mo ba, noong nagsasama pa kayo, ay palalayasin niya ang mama niya nang dahil sa'yo. Nalalaki ang mga mata ko. Ano? Anong sabi mo? Hinilot nila Lane ang kanyang batok at sinandal ang likod sa sofa. Sabi ni Ariston sa akin, noong araw daw na hindi ka matanggap ni Madam Laura, ay palalayasin siya ni Brent. At ito pa ang malala. Mary, sinabihan pa raw ni Brent ang mama niya na kapag patuloy kanyang iinsultuhin, ay kalilimutan niyang siya ang mama niya. Ay naku girl, dead na dead sa'yo yung Papa Brent mo, no? Hindi lang niya talaga alam kung paano ipakita sa iyo noon kung kaano kanya kagusto. Malakas akong lumunok. Nahaplos ko ang tiyan ko dahil pakaramdam ko ay sumipa ng malakas ang baby girl namin. Di na ako makapagsalita nang malaman ang lahat kay Lane. Kaya nang magpaalam silang uuwi na ni Ariston ay agad kong nilapitan ang asawa ko at niyakap ng mahigpit. May problema ka ba? May nararamdaman ka bang sakit, babe? Nag-aalala ko. Hinaplos ni Brent ang likod ko at pinatakan ng halik ang kabila kong pisngi. Umahon ako mula sa pagkakayakap sa kanya at tumingin sa kanyang mukha. Umiling ako kaya kumunot ang kanyang noo. Hey, what's wrong? Naiiyak ako. Ano ba naman ito? Hinaplos niya ang pisngi ko kaya hindi ko napigilan at bumalong ang luha ko sa mga mata. Nataranta si Brent. Malakas na napalunok at lumalim ang kanyang paghinga. Ano nangyayari sa'yo? Masakit ba ang tiyan mo, ha? Tatawag ako ng doktor. Agad ko siyang pinigilan sa kamay. Yumuko ako at pilit na pinipigilan ang panibagong version ng luha. Wala akong sakit, okay? Okay lang ako. Ikinulong niya ang mukha ko sa palad niya at hinanap ang aking mga mata. Babe, huwag kang ganyan. Natatakot ako. Muling dumaloy ang luha ko sa pisngi ngunit hindi ko napigilang umiti. Nasasaktan lang ako, Brent, para sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Inabot niya ang dulo ng suot na t-shirt at ipinamuna sa pisngi ko. Bakit ka naman nasasaktan para sa akin? Ha? I'm fine, babe. Wala akong sakit. Umiling ako. Nasasaktan ako sa pinagdaanan mo sa loob ng 7 taon nung lumayo ako sa'yo. Natigilan si Brent. Matagal na natauhan at nakatitig lang sa akin. Nang bumuntong hininga siya ay binasa ako ang labi. Ginagap niya ang mga kamay ko at dinalain sa kanyang labi. Matagal at madiin niyang hinalikan ang likod ng mga palad ko. Nakalipas na iyon, Mary. Hindi ka dapat nasasaktan o naaawa kung ano man ang pinagdaanan ko noon. Makasarili ako at hindi naging mabuting asawa sa iyo. Mabilis akong umiling. Hindi, Brent. May pagkukulang din ako. Hinaplos niya ang mga daliri ng kamay ko habang nakatitig siya doon. Para sa akin ay wala kang pagkukulang. Inangat niya ang paningin, muling tumingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa iyo o ipararamdam kung gaano kita kagusto. Kaya ako may pagkukulang, Mary. Ako. Muli akong umiling. Wala kang pagkukulang sa akin, Brent. Mahal na mahal kita. Namula ang mukha niya kaya bago pa siya maiyak ay agad kong inabot ang kanyang labi at madiin na hinalikan. Nakalimutan ko na sa sala lang kami. Ipinaikot ko ang mga kamay sa kanyang leeg at hinagod ng labi ko ang kanyang mga labi. Ngunit nang palalim na ang halikan namin dalawa ay isang tikhim ang nagpahiwalay sa amin. Namula ang mukha ko nang makita si nanay sa aming harapan. Si Brent ay nahihiyang umayos ng upo at napakamot ng leeg. Muling tumikim si nanay sabay iling at tinalikuran na kami para lumabas sa garden. Tinakpan ko ang bibig nang nawala sa paningin namin si nanay. Natatawa akong sinulyapan si Brent sa akin tabi. Sinikon niya ako sa braso kaya hindi ko napigilang umiti. Push, Mary! Nakikita ko ng ulo ng bata. Kalmadong salita ng doktora. Pinigilan ko ang sumigaw at kinagat na lang ang kamay ni Brian. Kumapit ako sa kanya at ibinigay ang lahat ng lakas ko.
Ang sumunod naming narinig ay ang iyak ng sanggol. Nawalan ako ng lakas pero pinipilit ko maging malakas para lang mapagmasdan ang unikaihan namin. Congratulations, Mr. and Mrs. Salvacion. Napasinghap ako nang makitang anak namin. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak ngunit nang ipatong nila sa dibdib ko ay bigla siyang tumahan. Umiiyak si Brent na hinalikan kami ng anak namin. Sigurado ako matutuwa si Brian kapag nakita niya ang kapatid niya mamaya. Thank you for giving birth to our babies. Thank you, my love. Muli akong dinampian ng halik ni Brent sa noo. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi ng anak namin na para bang babasagin itong kristal. Welcome to the world, princess. Bulong niya. Ngumiti ako at tumingin sa anak namin. Brianna. Bulong ko. Muli itong umiyak kaya nagkatinginan kami ni Brent. Nang kunin siya ni doktora upang linisin ay hindi ko na rin namalayan na sobrang pagod ko ay nakatulugan ko ang lahat. Nagising akong may humahalik sa pisngi ko. Nang imulat ko ang mga mata ay nabungaran ko si Brian. Napangiti ako. Mommy? Tawag niya sa akin. Nandito silang lahat sa aking kwarto. Matagal siguro ako nakatulog dahil pati sina lolo ay nandito na rin. Ang mga magulang ni Brent, sina Lalaine ay nandito rin. Lumapit sa akin si Mama Laura habang kalong niya ang apo. Tingnan mo siya, Mary. Kamukhang kamukha ni Brent nung baby siya. I smiled and stared at my baby girl. Yeah, she looked like her father. Hinanap ko si Brent sa akin tabi at inabot ang kamay niya. Congratulations sa inyong mga anak. Lumapit sa amin si Papa Vladimir. Lahat sila ay binati kami. Sina Lalaine ay binati rin kami bago sila umuwi. Napuno ng kwentuhan, tawanan at asaran ang buong kwarto ko. Napakasaya ko sa araw na ito. Nang maiwan kaming apat sa kwarto ay binuhat ko si Brianna upang padedehin sa akin. Si Brian ay pumwesto sa akin tabi. Sa kabila naman ay ang daddy nila. My baby sister is cute. Ani Brian, itinaas niya ang kamay at hinaplos ang braso ng kapatid. Napangiti ako sabay tangon sa kanya. You're cute also, son. Sagot ko. Inabot kami ni Brent at isa-isang hinalikan. Ito ang pinakamasayang araw ko. Ang magkakasama kami habang lumalaki ang aming pamilya. I love you, my babies. He whispered. I'm so in love with my husband. Guwapo, matalino, mayaman at higit sa lahat ay mapagmahal. Hindi man siya perpekto pero gagawin namin perpekto ang aming pamilya. Love is a fire, but whether it is going to warm your heart or burn down your house, you can never tell. I love her and it is the beginning of everything. Kinagat ko ang ibabang labi pagkatapos ay tipid ng ngumiti. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko pero ito lang ang alam ko upang muling patunayan kung gaano ko siya kamahal. Inabot ko ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Nagsalubong ang kanyang noo at kanina pa hindi makapaniwala kung bakit ko siya dito dinala sa simbahan na kami lang dalawa. Brent, anong binabalak mong gawin ha? May niyang tanong. Pinaikot ang paningin sa loob ng simbahan. Pinasal ko ang kamay niya at muling ngumiti. Magpapakasal tayo. Magpapakasal tayo ulit ng tayong dalawa lang. Walang maingay sa paligid para naririnig natin ang bawat tibok ng ating mga puso, Mary. Umawa ang kanyang mga labi at naluluha itong napatitig sa akin. Ngumiti ako at muling pinisil ang kanyang kamay. Dahil naisama ko sa peking libingan mo noon ng wedding rings natin ay ito na lang itatali ko sa buhok mo upang mapatunayan ko na sa akin ka. Na nakatali ka na sa akin habang buhay. Napangiti si Mary na makita ang hair clip niya. Matagal ko na itong itinatago na parang may buhay na inaalagaan. Seryoso ka? May 10 taon na ang hair clip ko na iyan. Akala ko ba itinapon mo na? Ngumiti ako. Dahan-dahan kong inipit sa likod ng ulo niya pagkatapos ay hinawakan ko siya sa magkabilang balikat. Mary, handa ka na bang pakasalan ako taon-taon? He chuckled. Ano ba yan, Brent? Para tayong teenager na nagtanan. Hindi ko napigilan ang ngumiti nang marinig ang sinabi niya. Inabot ko ang ilang hibla ng kanyang buhok at iniipit iyon sa likod ng kanyang tenga. Isang beses kong hinaplos ang pisngi ni Mary bago ko itinaas ang kanang kamay upang manumpa. Sinusumpa ko sa harapan ng Diyos na ako ay magiging tapat sa aking asawa. Mamahalin ko siya at aalagaan hanggang sa aking huling hininga.
Nakita kong bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Agad ko iyong pinunasan at muli siyang initian ng matamis. Ikaw naman, huwag ka nang umiyak. Pinalakihan niya ako ng mga mata pagkatapos ay itinaas ang kamay upang manumpa. Sinusumpa ko sa harapan ng Diyos na ako ay magiging tapat sa aking asawa. Mamahalin ko siya at aalagaan. Ibibigay ko ang lahat ng kanyang kahilingan. Salamat po Panginoon dahil binigyan mo ko ng asawang matapang, makatao at higit sa lahat ay mapagmahal na asawa at ama ng aming mga anak. My heart smote when I heard her sweet words. Ikinulong ko ang maliit niyang mukha sa mga palad ko pagkatapos ay mabilis ko siyang hinalikan. Mahal na mahal kita, Eva Maria. Ngumiti siya sa akin. Mahal na mahal din kita, Brent. Magkahawak kaming ni Lisa ng simbahan habang may mga ngiti sa aming mga labi. Masaya kaming nagsama ni Mary kasama ang dalawa naming anak. Si Brian ay 7 years old na. Si Brianna naman ay magwa 1 year old na. Muling bumisita si Papa Simon de Luca dito sa amin upang makita ang kanyang mga apo. Nagkita sila ni Mama pero hindi sila nag-usap. Alam kong kailangan pa nila ng panahon upang mapatawad ang isa't isa. Maaaring matagal bago maghilom ang kanilang mga sugat mula sa mapait nilang nakaraan, pero umaasa ako na magkakaayos din sila balang araw. Bago umalis ng bansa si Nicole upang mag-settle sa Amerika ay dinalaw niya kami. Humingi ako ng tawad sa mga pagkukulang ko sa kanya noon at ganoon din siya sa akin. Si Samuel Cruz naman ay bumalik na rin sa Taiwan. Nagkita sila ng asawa ko pero hindi ko na inungkat kay Mary kung anong napag-usapan nila. They are friends, hindi na hihigit doon. Si Liam Salvacion, successful na sa kanyang pangarap. Nakapagpatayo na ng sariling negosyo kaya super proud sa kanya sa uncle. Hindi ko man siya kadugo ay mananatili pa rin akong kuya niya habang buhay. Kaya lang may problema. Muli yatang mauulit ang bawal na pag-ibig. Sinubukang tapusin ni Megan ang buhay niya nang tanggihan siya ni Liam at sabihin dito na may mahal na siyang iba. Nagkagulo kaming pamilya nang isugod sa ospital ang nakababatang kapatid ng asawa ni Uncle Lennon. Speaking of my brother, ang gago, itinanan ang tabloid princess na mga Travenos. Ngayon ay hinahanap sila. Nagalat na ang kanilang mukha sa balita sa TV at sa dyaryo. Nang makita ni Mama ang balita ay ilang oras siyang hinimatay. Ang masama ay hindi alam ng mga Travenos na ang kanilang hardinero ay anak ni Vladimir Salvacion at Laura Salvacion. Walang gustong magsalita sa amin ngayon dahil may hirap pangunahan ang plano ni Nathan. May balita ka na ba kung saan dinala ni Nathan si Kate? Umiling ako kay Mary nang magtanong sa akin. Pakiramdam ko may alam sa Ariston pero ayaw lang magsalita. I don't know what to do now. Ginagap niya ang palad ko at pinisil. Kung ayaw niyong pangunahan sa Nathan ay pagdasal na lang natin na sana'y nasa maayos silang pareho kung saan man sila ngayon. Bigyan niyo ng oras sa Nathan. Hindi na siya bata. Malalaman din niya na balang araw na mali ang kanyang ginawa. Tumango ako. Let's not talk about them. Pakiramdam ko na mamiss ko na mga anak natin. She hissed. Hindi pa tayo nakakaalis, miss mo na sila. Tsaka hindi tayo aabutin ng 10 araw sa Italy. Mumuntong hininga ako. Na-business trip ako sa Italy kaya isasama ko si Mary. Maliit pa si Brianna kaya hanggang maaari ay ayaw ko siyang isama sa travel. Ewan ko ba? No-homesick ako kapag hindi ko sila nakikita. Tumatanda lang siguro ako. Malakas siyang tumawa dahil sa huli kong sinabi. Nagsalubong ang mga kilay ko kaya agad niyang tinakpan ng bibig. Umiling siya. Hindi na promise. Niyakap niya ako pero alam kong pigil na pigil siya sa kanyang pagtawa. Umanda ka sa honeymoon natin sa Italy. I'll punish you, I whispered. I can't wait, she whispered back. John, mas lalo ko naaakit sa kanya. Mabilis akong tumayo at binuhat siya sa loob ng aming kwarto. Kinabukasan ay halos ayaw kong pakawalan sa mga bisig ang mga anak ko. Ready na lahat at naghihintay na sa amin si Ben sa labas ng bahay upang ihatid kami sa airport. Brian, take care of your baby sister. Hindi kami magtatagal ng mami mo anak, kaya ikaw na bahala kay baby, ha? Ginulo ko ang buhok ng panganay ko. Tumango siya sa akin. Opo, Daddy. Take care of mommy din po, ha? Bilin din niya sa akin. Napangiti ako sa anak ko.
Malaki na talaga si Brian at matalinong bata. Nilapitan ko si Brian at hinalikan. Ang mommy naman nila ay maraming bilin kay Nanay Helia pati na rin kay Mama. Nay, Mama, huwag niyong pababayaan ang mga anak ko. Araw-araw po kong tatawag para makita sila. Namewang si Nanay Helia. Anak, 7 araw lang kayo mawawala. Sige na, umalis na kayo bago ka pa umiyak. Binuhat ni Mama si Brianna. Umalis na kayo. Makakaasa kayo sa amin ni Balae. Muling pinupog ni Mary ng halik ang mga anak namin. Inabot ko ang kamay niya at hinila na siyang palabas ng bahay. Hinatid kami ni Ben sa airport. Sa himpapawid ay walang ginawa si Mary kundi matulog pero ako ay hindi makatulog dahil binabantayan ko siya. Nang lumapag kami sa Italy airport ay nandoon na ang sundo namin. Hinatid niya kami sa penthouse ko kaya pagdating namin sa loob ay agad na hinawi ni Mary ang kortina at dumungaw sa baba. Wow, ang ganda pala dito. Nalapitan ko siya at pinaikot ang braso sa kanyang bewang. Bukas ay ipapasyal kita pagkatapos ng meeting ko. Nilingon niya ako at tiningala. Kukuha ko ng maraming pictures. Teka, Brent, saan ba banda dito ang Sicily? Nabasa ko lang sa mga mafia story. Natawa ako. Piningot ko ang kanyang ilong. Malayo dito. Gusto mo bang puntahan para makita mo ang palasyo ng mga mafia boss? Mabilis siyang tumango. Sige, game ako dyan. I chuckled. But before that, let's rest. Inaantok ako. Pero hindi ako inaantok. Natulog ako sa buong biyahe. Pero hindi ako makakatulog nang hindi ka katabi. Giit ko. Malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga. Sige na, tara na sa kama. Kamahalan. Inakbayan ko siya at inaya na sa kamang naghihintay sa amin. Naiiyak ako na lumuhod sa tapat ko si Brent at ipinakita sa akin ang hawak niyang pulang kahon. Nasa loob kami ngayon ng restaurant para sa dinner date namin dahil last day na namin ngayon sa Italy. Nagtakip ako ng bibig at naluluhang tumitig sa kanya. Will you accept my second ring, Eva Maria? Ayoko na magpakipot. Yes! Mabilis kong sagot. Inilahad ko ang kamay sa kanya upang maisuot niya doon ng kumikinang na diamond. Parang gusto ko ulit na magpakasal tayo. Pinunasan ko ang luha at mahinang tumawa. Tumayo na din siya at ginagap ang palad ko na sinuotan niya ng singsing. Handa akong pakasalan ka, Brent, kahit minuminuto. Oras-oras. Araw-araw. Hindi ko tututol. Ani ko na may kasama excitement. He chuckled. Ikinulong niya mukha ko sa palad niya at madiin niya akong hinalikan. Ipinaangkot ko ang mga bisig sa leeg niya at tinumbasan ang kanyang halik. He is my everything, the father of my children, and I will love him unconditional until end.